Napatingala ako sa langit nang muling dumungaw ang maliwanag na araw sa makapal at madilim na mga ulap. Napabuntong hininga ako nang mapagtantong uulan ata ngayon na. Humalo na ang malamig na hangin sa mainit na liwanag dulot ng haring araw. Nang unti-unti na itong natakpan ng makapal na ulap ay bumaba agad ang aking mga mata para muling masilayan ang tahimik at mapunong lugar ng Taprasya. Pangalan ng probinsya na halos sobrang lapit sa aking pangalan, Taprosyo. Halos walang tao sa lugar na ito kaya nagmumukha na itong ghost town. Dayo lamang ako dito kaya hindi ko alam kung may naninirahan pa bang tao dito. Tangi mabining ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig habang pinagmamasdan ko ng tingin ang buong paligid. Merong kaunting mga bahay akong nakita sa malayo, ngunit batay sa imahit istruktura nito'y abandonado na ang mga to. Umayos ako sa pagkakatayo at muling pinulot ang aking bagahe nang nakita sa malayo ang paparating na dilaw na bus. Medyo nabuhayan ako ng loob nang nakita ang mga masiglang taong sumasakay dito. Sa tingin ko ay binubuhay nito kahit papaano ang malungkot na atmosfera ng lugar. Paingay ang mga taong naroroon nang tumigil na ito sa aking harapan. Bitbit ang aking bagahe ay umakyat kaagad ako ng hagdan para tuluyang makapasok sa loob. Tumambad kaagad sa akin ang mga magulong mga binata at dalaga na halos kasing edad ko lang. 10 mga pasahero ang naroon. Ang iba ay tumigil sa kanilang masayang pag-uusap at pagtawa nang makita akong pumasok doon, at ang iba naman ay halos walang pakialam sa aking presensya. Nang nakaupo na ako sa isa sa mga bakanting upuang naroon ay huminga kaagad ako ng malalim. Magulo at maingay pa rin ang mga taong naroroon habang tumatakbo ang bus. Napatingin ako sa malayong gilid. Doon ko pa lamang nakita ang umiiyak na isang batang lalaki na sa tingin ko ay kaedad ko lang din na 15 anyos. Umiiyak siya sa sobrang gutom na nararamdaman. Kitang-kita iyon sa kanyang namumutlang mukha at nangihinang katawan. Sa tabi niya ay ang matandang lalaking tinatahan siya na sa tingin ko ay kanyang ama. Nakakalungkot ang kanilang sitwasyon. Base sa kanilang mga maruming damit at mga bagahe ay katulad ko, palaboy-laboy lang din sila at wala nang mauwian. Pagkatapos ng libing ni Lola ay lumayas kaagad ako sa aming bahay sa Maynila upang lumipat sa tahimik na probinsyang ito para hanapin ang mga natitirang kamag-anak ni Lola. Nanghinang muli ang aking loob nang maalala ang nangyari bago namatay si Lola. Pauwi ako noon galing sa eskwelahan nang nadatnan ko si Lola sa sahig ng kanyang kwarto. May tama ng baril sa ulo at wala ng buhay. At higit sa lahat, ang rason ng kanyang tuluyang pagkasawi ay ang pagkawala ng kanyang kwintas na ninakaw ng taong pumatay sa kanya. Iyon ang naging dahilan kung bakit tuluyan na akong naging ulila at wala nang natira pang pamilya sa akin sa ganitong mura kong edad. Naputol ang aking pag-iisip tungkol doon nang biglang kumulog ng malakas na sinundan ng mabibigat na patak na ulan sa labas ng bus sa aming sinasakyan. Napakunot ang noo ko nang tinawag ako ng isang lalaking nakangisi sa aking harapan. "Bata, alam mo ba na tirahan ng mga aswang ang lugar na to?" Aniya sa nananakot na boses. Hindi ko alam kung nanloloko lang ba siya para takutin ako, pero totoo man o hindi ang sinasabi niya ay wala pa rin akong pakialam. Pinalaki ako ng aking lola na may pananalig at takot sa Diyos. Kaya kahit 15 anyos pa lamang ako, pakiramdam ko ay walang sino man ang makakapagyanig ng aking pananalig sa Panginoon.
Magsasalita na sana ako para depensahan ang aking sarili. Ngunit biglang namatay ang makina ng bus bago ito tumigil sa pagtatakbo. Anong nangyari? Tanong ng isang lalaki sa aking likuran. Napatingin ako sa labas ng bintana ng bus. Malakas pa rin ang ulan, halos hindi man lang ito humihina. Sa katunayan ay mas lalo lamang itong lumalakas sa bawat minuto na nagdaraan. Ibabalik ko na sana ang aking mga mata sa loob nang may nahagip ang aking mga mata sa labas. Biglaan lamang iyon sapagkat mabilis ang paglipad nun, paitaas sa bubong ng bus. Bumilis ang aking hininga habang inaalala ang sobrang itim na hubot-hubad na katawan. Ang sobrang itim na hubot-hubad nitong katawan ay nakakakilabot. Merong itong mga itim na pakpak at purong puti ang mga mata. Napapitlag ako nang biglang tumawa ang tatlong lalaking nakaupo sa kabilang upuan sa gilid. Nakatingin sila sa akin. O ano? May nakita ka ba? Sabi sa'yo maraming tao ang namamatay sa lugar na to. Sabi ng isa at binulong ang huling pangungusap. Ano yan? Tanong ng lalaki na nakaupo sa aking likuran. Kanina ay ngayon lang lumipat ng tabi at tumabi ito sa akin. Hindi nagsalita ang tatlo at nagbubulong-bulungan na lamang sila at patagong tumatawa. Bata, ayos ka lang ba? Dito muna ako mauupo Sira yung bintana sa upuan ko ang lamig. Ani ng lalaking tumabi sa akin na sa tingin ko nasa 30 anyos ang edad. Nang tumitig siya sa akin ay roon lamang ulit bumalik sa isipan ko ang nakita ko kanina. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako, pero sa tingin ko ay dahil lang siguro yon sa takot ko, kaya kung ano-anong imahe na lamang ang bumubuo sa aking utak. Ayos naman po ako. Salita ko at umiwas ng tingin. Dumaan lamang ang ilang minuto ay ganoon pa rin ang estado ng bus. Naroon sa ulo ng bus ang mga umaayos ng makina, kaya hindi ko makita kung ano ang ginagawa nila doon. Nananatiling madilim ang paligid sa labas dahil sa malakas na ulan. Maingay at magulo naman ang mga tao sa loob ng bus. Ako at ang lalaki lamang itong aking katabi ang tahimik at naiinip na sa sobrang tagal ng pag-aayos ng nasirang makina. Kalaunan, pumasok ang basang-basang driver at ang konduktor para sabihin ang masamang balita sa amin. Hindi maaayos ang makina. Anilay kailangan muna naming lumabas ng bus at pumasok sa loob ng maputik na hasyenda upang sumilong pansamantala sa bahay na nakikita namin sa malapit. Pumasok na ang tubig ulan sa may bintana ng bus kahit nakasarado ito, kaya wala na kaming nagawa at sumang-ayon na lamang kami sa suwestyon ng driver at ng konduktora. Nang nakalayo na kami, ay doon ko pa lamang napansin ang isa pang lalaking natutulog sa pinakalikuran ng bus. Ginising siya ng isa sa mga pasahero, kaya dali-dali agad siyang tumayo kahit na nagtataka sa nagaganap. Halos walang mga sasakyan na aking nakikita. Kahit mga makasalubong na lamang na mga tao sa kalsada. Tanging itong bus lamang ang sasakyan na narito. Napuno man ng pagtataka ang isipay, binaliwala ko na lamang muna iyon at pinulot na ang bag upang makalabas doon. Iningatan kong hindi mabasa ang daladalang malaking bag habang tumatakbo kaming lahat papasok sa bukana ng hasyenda na kung saan ay nakatayo ang medyo malaking bahay ng isa sa mga residente doon. Ayos lang ba kayo? Sige, tumuloy kayo. Sagot ng matandang lalaki sa amin. Doon ko lang din napansin ang pagtahimik ng mga magkakabarkadang mga lalaki at babae nang nakapasok na kami sa loob. Halos hindi ko na mataan ang bahid ng takot at pag-aalala sa kanila habang umuupo doon sa malambot na sofa ng bahay. Kung sa bagay, residente sila sa lugar na ito, kaya kahit anumang oras ay may mauuwian sila, hindi katulad kung kailangan pang maghanap ng mauupuan.
Naroon na kaming lahat sa loob, pati ang mag-amang nakita ko kanina ay naroon na rin at nakaupo sa sahig na halos yakapin ang isa't isa dahil sa sobrang lamig. Ang lalaking naka-uniforme naman na nakatutulog lang kanina sa bus ay naroon din at nakaupo sa tabi ng mag-ama. Sa tabi kong upuan ay ang lalaking tinabihan ako kanina sa bus. Katulad ko ay sinusuyod niya rin ng tingin ang loob ng bahay. Ako nga pala si Romulo. Ano pangalan mo, bata? Tanong ng lalaki nang naabutan niya akong nakatingin sa kanya. Kaprosyo po. Sagot ko naman. Tumango siya at muling sinuyod ng tingin ang mga kasama naming inabutan ng mainit na inumin ng matandang may-ari ng bahay. Sa mga oras na iyon ay naging mapayapa ang atmosfera sa loob. Dinadama ko sa aking mga kamay ang mainit na tasa na may lamang mainit na tsokolate, ngunit halos napapitlag ako nang biglang may nabasag na baso sa aking harapan. Napatingin ako sa estudyanteng lalaki na siyang nakabasag noon. Nanlaki ang aming mga mata nang bigla siyang sumuka at nanginig ng malakas ang katawan. Nang tumingala siya mula sa pagkakayuko, ay doon lang namin nakita ang sobrang putla niyang muka at nakatirik ang mga mata. Naalarma kaming lahat. Mabilis siyang nilapitan ni Kuya Romulo at inilalayan upang hindi matumba. Nakatayo na rin ako dahil sa pag-aalala habang tinitignan ang pagtirik ng kanyang mga mata pagkatapos ng pagsusuka. Tinulungan kami ng matanda na siyang may-ari ng bahay. Pinapasok niya ang estudyanteng iyon sa isa sa mga kwarto na nandoon. Nakakapagtaka ang nangyari sa kanya sapagkat biglaan ang paglagnat niya ng ganoon katindi. Imposibleng dahil yon sa ulan. Unti-unti akong nilukob ng takot nang naalala ang sinabi ng lalaki sa akin kanina sa bus. Lalong-lalo na iyong nilalang na nakita ko kanina na hindi ako sigurado kung totoo nga iyon. Nang nakahiga na ang lalaki, ay doon ko lamang nalaman na Luis ang kanyang pangalan dahil sa suot niyang school ID. Mga ilang segundo ang nagdaan, ay doon na biglang naging marahas ang kanyang galaw at paimpit na sumisigaw habang hawak-hawak ang kanyang ulo na para bang sinasaniban ng masamang espiritu. Hindi ko mapigilang mapalunok sa takot habang tinititigan ang kanyang sitwasyon. Magpahinga na muna kayo dito, ako nang bahala dito. Inatake siguro ng sakit niya. Mababang boses na sabi ni Kuya Romulo sa amin. Noong makaalis na silang lahat, ay nanatili pa rin ako doon sa loob ng kwartong iyon kasama si Kuya Romulo at Luis na ngayon ay unti-unti nang humihinahon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ginawa at bakit unti-unti na lamang itong kumakalma at nakatulog kalaunan. Ngunit nang may isang bagay ang biglang pumasok sa aking isipan, napatingin ako kaagad kay Kuya Romulo na ngayon ay nilalagay ang hintuturo sa noo ni Luis. Habang may kinukumong na bagay sa kanyang palad na hindi ko mawari kung ano. Bumubulong din siya ng mga salitang hindi ko marinig. Anong nangyari sa kanya? Kinakabahang tanong ko. Tumingin sa akin ng seryoso si Kuya Romulo. Pinaglalaroan siya ng masamang elemento. Sagot niya na nagpatindig ng aking balahibo. Dahil doon ay mas lalo lamang nagatungan ang kuryosidad tungkol sa lugar na ito. Marami sila. Dugtong ni Kuya Romulo na mas lalong nagpakaba sa akin. Ibig ba niyang sabihin ay totoo ang sinasabi ng lalaking iyon sa akin? Hindi kaya ay pinaglalaroan lang din kami at sinadyang sirain ang bus na sinasakyan namin? Kung gayon, sinadya din nila na sirain ang makina ng bus? Tanong ko. Oo, tama ka. Mabilis na sagot niya. Kumunot ang noo ko at tinignang mabuti si Kuya Romulo. Isa ka bang albularyo?
Tanong ko. Oo, sagot niya at tumingin sa akin ng nakangisi. Umiwas ako ng tingin at muling tinignan ang natutulog na si Luis. Maraming bumabagabag sa aking isipan nang sinagot niya iyon. Gayon pa man ay tumahimik na lamang ako at hindi na nagtanong pa. Hindi ako mapakali sa aking nakita. Pagkatapos ng malaman ko ang katotohanan sa likod ng pagkaka-stranded namin ngayon. Pinipilit ko ang sariling maniwala na hindi totoo ang sinasabi ni Kuya Romulo at lahat ng mga nasaksihan ko, pero kinakain pa rin ako ng takot. Ayokong mamalasin sa pagkakataong ito. Wala akong bahay, wala na akong mauuwian. Iniwan na ako ni Lola, kaya wala na akong karamay ngayon. Umalingaw-ngaw ang kulog at kidlat sa kalangitan na sinabayan pa ng malakas na mabigat na ulan, kaya halos binahana ang buong hasyenda dahil doon. Sa mga oras na ito, wala na kaming magagawa pa para makapagpatuloy sa aming biyahe sapagkat inabot na kami ng gabi. Hindi ko alam kung bakit inutusan pa kami ng matandang may-ari ng bahay na ito na si Mang Kanor ang pangalan, na dito na muna kami sa bahay niyang matulog muna. Nakakamangha ang kanyang kabaitan, ni hindi man lang namin nagawan na magprotesta sa kanya. Kumusta ang batang yon? Tanong ni Mang Kanor. Nakatulog na po siya. Unti-unti na rin bumuti ang pakiramdam niya. Sagot ni Romulo at pinasadahan ng tingin ang iba pa naming kasama doon na nakatingin sa kanya. Teka, wala ba kayong mga telepono? Tanong ni Mang Kanor sa gitna ng aming paghahapunan. Meron, kaso walang signal dito eh. Iyon ang sagot ng karamihan. 3 bahay lang ang narito sa asyendang ito. Yung 2 bahay sobrang layo ang distansya sa bahay ko. Halos walang pampublikong sasakyan ang lugar na ito. Kaya ang hirap maghanap ng tulong sa sitwasyon na ito, sabi niya. Habang nag-uusap si Mang Kanor at ang driver at si Kuya Romulo, ay sinusuyod ko naman ng tingin ang magkakaibigan na parabang may sariling mga mundo. Nag-uusap sila at manghinang naghahagigikan. Ang mag-ama kanina ay nakitaan ko na ngayon ng ngiti sa kanilang mga labi habang kumakain ng hapunan. Ganon ang imaheng huli kong nasaksihan bago kami tuluyang nagdesisyon na matulog lahat pagkatapos ng hapunan. Akala ko ay hindi ako makakatulog sa gabing yon, ngunit ang katawan ko ang mismong sumuko sa antok at pagod na aking nararamdaman. Ngunit sa isang bulong sa aking tenga ang nagpagising sa akin sa gitna ng gabi. Bulong ng maraming boses, kaya wala akong maintindihan kahit isa. Habol-habol ko ang aking hininga habang pinipilit ang mga matang makakita ng kahit maliit na liwanag sa madilim na paligid. Naalala ko kaagad na hindi ito ang bahay namin. Bahay ito ng matandang si Mang Kanor. Ang pagkakaalala ko ay kasama ko si Kuya Romulo at Luis sa iisang kwarto. Gusto kong tumayo at lumabas dahil pakiramdam ko ay nalulunod ako sa sobrang dilim. Ngunit nang unti-unting bumukas ang pintuan sa aking paanan ay nanigas kaagad ako. Ang mas lalong kinagulat ko ay ang lalaking nakatayo sa bukana ng pinto. Kahit na nakatalikod siya sa akin ay sigurado akong si Luis ito. Nakakapagtaka sapagkat hindi man lang niya hinahawakan ang pintuan, kaya hindi ko alam kung paano ito bumukas. Nang humagbang palabas si Luis ay doon ko na lamang nakita kung anong meron sa labas ng pintuan na iyon. Nakatayo ang maraming mga nilalang na katawang tao, ngunit merong mga maiitim na mga pakpak at ang mapuputing mga mata na lamang nila ang tanging lumilitaw sa kadiliman ng gabi. Sa mga oras na iyon ay hindi ko na maigalaw ang aking katawan, pati ang aking labi hindi ko maigawang ibuka. Kasabay ng pag-aalingaw-ngaw ng pagsara ng pintuan ay ang paghawak ng 2 malamig at magaspang na mga kamay sa magkabilaang gilid
ng aking ulo at malakas na inikot pakaliwa. Mistulang nagkakarera ang tambol ng aking puso nang tuluyan na akong nagising sa panaginip na iyon. Ngunit ang kilabot na aking nararamdaman ay muling umahon nang mapagtantong nakaupo ako sa isang upuang bakal habang nakatali ang buong katawan ko doon. Sinubukan kong gumalaw upang makawala ngunit wala iyong silbi. Mabilis kaagad akong lumingon sa aking gilid upang makita si Kuya Romulo na katulad ko ay nakatali din sa isang upuang gawa sa mabigat na bakal. Maingay sa labas ng kubong kinaroroonan namin. Hindi ko alam kung anong meron doon, ngunit sa palagay ko ay may kumakanta at sumasayaw. Ano pong nangyayari? Bakit po tayo nakatali? Kinakabahang tanong ko. Halos walang ekspresyon ang kanyang muka habang nakatingin sa akin. Kahit takot ay hindi ko mahimigan sa kanya. Isang tribo ng mga aswang. Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Kuya Romulo para sagutin ang aking mga tanong. Merong hari at reyna ang tribong ito. At ngayon tapos na ang pamumuno ng hari ay ipinapasa na niya ang kanyang trono sa nag-iisang anak na lalaki. Sa tuwing ipinapasa ng hari ang trono ay naghahanap din sila ng bagong lugar na lilipatan. Lugar na kung saan ay tahimik at halos walang tao upang gawin nilang bagong kaharian. Bilang pagpapahalaga sa kanilang tradisyon ay dumudukot sila ng 3 normal na mga tao na puro lalaki bilang halad sa panibagong hari. Ang 3 lalaking ito ay itinali sa mga higaang bato para bigyan ng kalayaan ang prinsipe ng kanilang tribo na patayin at kainin ang karne ng 3 nakahalad. Ang nasabing prinsipe ay sadyang pinagkaitan ng inumin at pagkain ng ilang linggo na halos mamatay na sa sobrang uhaw at gutom, sapagkat siya ay inilaan para kumain na siya ay gutom. Pagkatapos ibahagi ni Kuya Romulo ang lahat sa akin ay isang bagay lang ang nais kong mangyari ng mga oras na ito. Iyon ay ang makatakas at maisalba ang aking sarili. Takot na takot akong nagmamakaawa kay Kuya Romulo para tulungan niya akong makatakas at makaalis. Ngunit tumindi ang ilang takot ko nang mapagtantong pareho kaming nakatali at walang takas sa pagkakataong yon. Hindi ka man lang ba nagtataka? Tanong niya kalaunan nang nakangisi. Binaliwala ko ang aking pag-iyak. Kumunot ang aking noo sa gitna ng aking pagiging kabado. Ang mga taong kasama natin sa bus na yon ay mga miyembro ng tribong ito. Ako, si Luis at ikaw ang kanilang biktima para gawing halad para sa kanilang prinsipe. Nanindig ang lahat ng balahibo ko sa aking narinig. Nagsinungaling sila. Planado ang lahat ng ito. Simula pa lang. Sila lang ang may pakana ng lahat. Sinadya nila ito. Ang inosente at mapayapang lugar na ito ay walang kinalaman sa mga nagaganap simula pa lang. Sila ang nagdala ng kilabot at kamalasan dito. Paano niyo po nalaman ang lahat ng to? Bakit po kayo nabiktima? Dating biktima ang albularyo kong ama ng tribong ito, pero nakatakas siya. Ngunit dahil sa sumpa ng hari ay namatay si Papa. Sa kanya ko nalaman ang impormasyon to. Planado ko rin ng lahat. Sinadya akong maging biktima ng mga aswang na yon para ipaghiganti ang aking ama at tapusin ang kanilang pambibiktima sa sangkatauhan. Galit na salita niya na kahit papaano ay nagpawala ng kaunting kaba sa akin. Ilang beses akong napalunok habang pinoproseso ang mga nagaganap sa mga oras na yon. Napapitlag ako nang biglang pumasok ang 2 nilalang sa loob ng kubong gawa sa dayami kung saan ay naroon kami. Nanginig ang buo kong katawan.
Yung nilalang na nakita ko sa may labas ng bus. Puting-puti ang kanilang mga mata, sobrang itim ang mabalahibong katawan, maging ang kanilang mga pakpak. Sa kanilang pagngisi ay lumitaw ang mga matutulis na mga pangil at dila na animoy natatakam habang nakatingin sa amin. Halos lumipad ang aking kaluluwa nang tumalon sila papunta sa harap namin at hinawakan ang aming mga bibig. Hindi ko na nagawang ibuka ang aking bibig pagkatapos nilang hawakan iyon. Sinubukan kong igalaw ang aking katawan ngunit masyadong mahigpit ang pagkakatali sa akin. Naging marahas na ang aking mga galaw nang mabilis akong binuhat ng isa sa kanila palabas ng kubong iyon. Doon ko pa lamang nakita ang mga nangyayari sa labas. Magulo at maingay ang mga aswang na nandoon. Sumisigaw sila at kumakanta gamit ang hindi pamilyar na lingwahe. Madilim ang paligid at ang mga dambuhalang apoy lamang na naroroon ang tanging nagbibigay ng liwanag sa lahat. Nang nailagay na kami sa lupa, ay doon na kami na unti-unting pinapalibutan habang kumakanta gamit ang nakakarinding boses. Napagtanto kong naroon pa rin kami sa asyenda ng Trapasya. Ngunit ang maraming mga kubong nakatayo sa paligid ay sa tingin ko ginawa lamang nila para sa isang patibong. Mapapansin iyon na nakapalibot sa istruktura at imahe ng bawat kubo. Sa unahan, naroon ang may kataasang patag na kung saan nakaupo ang sa tingin ko ay hari at reyna. Sa harapan nila ay ang nakatayong bata. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtantong ito yung mag-ama na inakala kong palaboy-laboy lang na katulad ko. Doon ko na rin tuluyang napagtagpi-tagpi sa aking utak ang dahilan kung bakit nakita ko sa loob ng bus ang batang lalaking ito na namumutla sa gutom kasama ang kanyang ama. Ito pala ang dahilan ng lahat ng iyon. Hindi ako makapaniwala na ganitong eksena at kwento ang nagaganap sa likod ng pagiging inosente ng mag-ama. Lumipat ang mga mata sa ibaba nang nakita ko roon ang nakataling si Luis habang nakahiga sa patag na higaang pato. Dumadagundong sa kaba ang aking dibdib nang narinig ang pag-iiba ng tono ng kanta ng mga nilalang sa paligid. Lumala ang aking kaba nang nasaksiyan ko mismo ang mas lalong pagiging mabagsik at agresibo ng mga batang aswang na lalaki. Nanlilisig ang kanilang mga mata habang dahan-dahang lumalapit sa nakatali at nakahigang si Luis na nakatingin sa amin at halatang humihingi ng tulong. Ngunit huli na ang lahat. Nag-uunahan na ang mga kamay ng batang aswang na may mga mahahaba at matutulis na kuko sa pagkalmot at hiwa sa tiyan at dibdib ni Luis. Humahalo sa kanta ng mga tribo ang nakabibinging sigaw ni Luis. Gusto kong gumalaw at tulungan siya, ngunit sa aking sitwasyon ay wala akong magawa. Kahit na makawala man ako ay alam kong walang kakayanan ang isang batang katulad ko na labanan silang lahat. Halos himuwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan nang bigla na lamang nila akong hinila papunta sa higaan na bato sa gilid ni Luis, na ngayon ay gutay-gutay na ang katawan at agresibong nilalantakan ng batang aswang ang mga laman loob nito. Walang tigil ang aking pagsusumigaw at pagwawala nang tuluyan na ako roong nailagay sa patag na higaan at naitali. Umiiyak ako habang tinitignan si Kuya Romulo sa malayo para humingi ng tulong sa kanya, ngunit isang nakakalokong ngisi lamang ang kanyang iginawad sa akin. Malakas at nakakatakot na angil ang pinakawala ng batang aswang habang lumalapit ng dahan-dahan sa akin, habang ang ibang mga aswang ay pumalit doon sa katawan ni Luis at walang tigil na pinagpiestahan ang laman nito. Sa bawat galaw at hakbang ng batang aswang ay lalong lumalakas ang tambol ng aking dibdib na halos ikinahina ng aking buong katawan.
Bago pa man niya ako maatake, ay napagtanto ko nga wala nang pag-asa pang may salba ko ang aking sarili. Hindi mapatay ang sakit ang aking nararamdaman nang bigla akong sunggaban ng batang aswang. Malalakas ang bawat hampas at kalmot ng kanyang matutulis na mga kuko sa aking katawan, at sa bawat baon ng kanyang mga kuko ay pilit niyang hinihila ang aking laman na nahahablot ng kanyang mga daliri. Walang tigil ang paimpit na sigaw ko habang naliligo ako sa sarili kong dugo. Halos hindi ko na magawang huminga dahil sa hindi mapantayang sakit na aking nararamdaman. Namamanhid ang buo kong katawan nang namataan ko ang pagdarasal ng hari at paglitaw ng isang maitim na bato sa kanyang palad. Malaki ang kanyang ngiti habang dahan-dahan itong nilagay sa koronang nakatakdang suotin ng kanyang anak. Patuloy na kinakalmot ng batang aswang ang aking katawan at halos tuluyan na akong namanhid at malugutan ng hininga. Ngunit bago pa ako tuluyang mawalan ng malay ay isang bagay ang tuluyang kumuha ng aking atensyon. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang lumitaw sa harapan ni Kuya Romulo. Maingay at malalakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa paligid na nanggagaling sa mga nilalang dahil sa pagkakaagnas ng kanilang mga katawan. Ngunit unti-unting nawala ang liwanag ay doon ko nakita ang isang bagay na kulay puti na mabilis na isinuot ni Kuya Romulo. Isang anting-anting. Maraming katanungan ang bumuo sa aking utak nang iyon ay aking makita. Paano? Bakit nasa kanya ang bagay na yun? Bakit nasa kanya ang bagay na matagal ko nang hinahanap? Gamit ang puting batong iyon ay nakipaglaban siya sa hari at reyna. Sa kasamaang palad, gustuin ko mang masaksihan ang mga nagaganap ay tuluyan ng sumuko ang aking katawan. Isang dipada lang sana ay makakamit ko na ang kamatayan, ngunit isang salita ang umalingaw-ngaw sa aking isipan na dahang-dahang binigkas ng aking bibig. Salita iyon na itinuro sa akin ng aking lolang Antingera. Ang salitang ito ang siyang ginamit upang lumipad patungo sa totoong nagmamay-ari, ang puting batong iyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang tanging alam ko ay unti-unting nanumbalik ang aking lakas at mabilis na nawala ang sugat sa aking natamong katawan. Nang binuksan ko ang aking mga mata, ay nasaksihan ko na kung papaano sinakal ng hari si Kuya Romulo. Wala na ang reyna at ang kanilang anak. Tanging si Kuya Romulo at ang hari na lamang ang naroroon. Kitang-kita ko kung paano unti-unting lumakbay ang maitim na mahika mula sa mga kamay ng hari papunta sa leeg ni Kuya Romulo. Na ngayon ay wala nang nakasabit na kwintas sa kanyang leeg. Bago pa man siya magtagumpay sa gagawin niya, ay mabilis na akong tumakbo papunta sa kanila at hinawakan ang mga kamay ng demonyong hari. Malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan na mabilis na kinain ng apoy ang kanyang mga kamay. Sa ilang taon kong pag-iinsayo kasama si Lola, sa tingin ko ay matuturing ko na rin ang aking sarili na isang ganap na antingero na kinakalaban ang mga masasamang elemento tulad ng mga aswang. Nang muling tumayo ang hari para atakihin ako, ay kinuha ko kaagad ang kwintas na nakasabit sa aking leeg at malakas na binato sa kanya. Malakas na enerhiya ang pumalibot sa batong iyon na tuluyang pumuksa sa haring aswang. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong lugar habang patuloy na naaagnas ang kanyang katawan at unti-unting nililipad ng hangin. Hinihingal ako nang muling bumalik sa aking leeg ang puting bato na galing pa mismo sa reyna ng liwanag. Lumingon ako sa tinitignan ni Kuya Romulo na nakatingin sa akin gamit ang naluluhang mga mata. Pagsisisi at pagkadismaya ang nakikita ko doon. Muling na pagtagpi-tagpi ko ang lahat ng kuryosidad sa aking utak habang tinitignan siya noong iniinda ang malaking sugat sa kanyang leeg. Bakit nasa yung kwintas na to? Tanong ko sa isang matigas na boses.
Nagdadalawang isip siyang magsalita dahil sa aking tanong. Kumunot ang kanyang noo habang tinitignan ang suot kong kwintas. Ang puting bato o ang anting-anting na ito ay pag-aari ng aking lola. Binigay ito sa kanya ng reyna ng liwanag. Ito ang kanyang ginagamit upang manggamot at labanan ang mga masasamang espiritu at mga elemento. Naging tanyag si Lola dahil sa kanyang abilidad at pagiging manggagamot. Sa tingin ko ay ang kwintas na ito ang dahilan kung bakit pinatay si Lola. Walang sino man ang nakasaksi kung sino ang gumawa noon sa kanya. Ngunit ngayon, sa tingin ko ay alam ko na kung sino ang gumawa noon. Teka lang, ikaw bang pumatay sa lola ko? Si Lola Agracia? Ikaw ba nagnakaw nitong anting-anting sa kanya? Mariin na tanong ko. Isang nakakalokong ngisi ang kanyang iginawad sa akin kahit na ganoon ang kanyang sitwasyon. Oo ako, dahil alam ko, iyan lang ang tanging bagay na makakatulong sa akin para may pagiganti ko ang aking ama. Matigas na salita ni Kuya Romulo. Nilukob na matinding galit ang aking puso at ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang tinitignan ng mariin ang taong pumatay sa pinakamamahal kong lola. Maganda ang pakikipag-usap ko sa kanya noon. Nais ko lamang hiramin ng puting bato ngunit hindi siya pumayag. Walang awang matanda. Nararapat lamang yun sa kanya. Sabi pa ni Kuya Romulo. Sa mga oras na iyon, wala na akong nais pang gawin kundi ang may pagganti ang aking lola na walang awang pinaslang ng taong ito sa aking harapan. Gamit ang aking buong lakas ay inapakan ko ang kanyang sugatang leeg at mahigpit na sinakal iyon gamit ang aking paa hanggang sa nahihirapan na siyang huminga. Dahil sa kanyang panghihina ay hindi niya na nagawa pang manlaban pa. Tuluyan na akong kinain ng galit sa puntong iyon. Nabulag na ako sa aking karumal-dumal na ginagawa. Dahil sa tingin ko ay ito lamang ang magpapagaan ng aking loob. Ang mabigyan ng hustisya ang taong tinuring ko magulang simula pa noong namulat ako sa mundong ibabaw.